paano pong paraan. Meron akong ipapakitang verse po sa inyo. Mag-open po, if you have your Bible, ito yung Tagalog, English, Psalm 73. Kapag i-explain ko na lang po ito, actually, ng devotion namin ng mga workers ng Tuesday, read this verse at ayun po sa Psalm 73. Ayun sa Psalmista. Okay, alam po niya that the Lord, the God of Israel is good. Okay? Sino po dito sa inyo ang nagtatanong minsan? Bakit yung mga taong gumagawa ng masama? Bakit yung mga taong magnanakaw? Bakit yung mga taong hindi sumusunod sa Diyos ay pinagpapala? Sino po ang nagtatanong? Diba? Meron tayong mga katanungan sa buhay natin. Even the psalmist, ito po sukulat ng Psalm 73. Sabi po niya, sorry, God is good to Israel, to those whose hearts are pure. But as for me, nakita po niya yung sarili niya. Pero para sa akin, sabi niya, I almost lost my body. Halos ako'y malupila. Kapag nakikita ko itong mga tao, hallelujah, masama ang pamumuhay. Pero, yung mayaman. Sabi niya, but as for me, I almost lost my body. My feet were sleeping and I was almost gone. Parang napapatanong siya, bakit sila, Panginoon? The verse for I envy the proud when I saw him prosper despite their wickedness. Nandun yung patainggit niya doon sa mga tao nagmakayakang pero nakakaranas sobrang kasaganaan. Okay, ipakayakang ka na. So, they said to live God's famous life. Their bodies are so healthy and strong. Bakit gano'n? Kahit gumagawa sila ng sama, pero kalalakas sila, malulusok. And they turn all the words, they don't have troubles like other people. They're not slapped with problems like everyone else. Okay, they were bright, like a jeweled necklace and clothed themselves with royalty. These fat cats have everything their hearts could ever reach for. They scoff and speak on the evil in their pride. They seek to crush others. They boast against the very heavens, and their words cut throughout the earth. And so the people are dismayed and confused, drinking all in all their words. Kasi ito, mga mapagpaibabaw sila yung mga tao na nakapay. Pero nagpo-question po ang Psalm sa 73 ng Psalm, bakit sila pinagpapala? What does God know? They ask that the Most High is know what's happening. Pag tayo po ba nakakakita ng mga ganung tao, di ba? Mag-isip ito, maraming charges na mga ganito, pero parang hindi na uubukan. Maraming malusok. Sabi, verse 2, look at the wicked people enduring a life of his while the riches multiply. Anak, kita again. Tatapusin po namin yan. 1 to 16 po yan. Did I keep my heart pure for nothing? Did I keep myself innocent for no reason? I get nothing but trouble all day long. Every morning brings the day. If I had really spoken this way to others, I would have been a safer to you people. So I try to understand why the wicked love their us. What a difficult task it is. Gusto mo pong explain ito sandali. Because yung pong psalmist ko ay nag-rely sa kanyang sarili. Now, pagkagising po natin sa umaga, hindi naka-open yung ating spiritual eyes sa goodness ng Lord, sa beauty, kung ano ay doon sa kahalian ng Diyos. Yan po ang makikita natin sa ating paligid. Maiingit tayo doon sa mga tao na kahit tumama, magkakaroon ka ng ingit, bakit sila gano'n, bakit sila ganito. Because your heart is not open, your eyes is not open sa mga spiritual na bagay na nandyan lang sa tabi mo, inihanda ng Lord para sa iyo. Ang pinipang may problema sa paligid, yung sitwasyon ng buhay mo, sitwasyon ng pamilya mo, everything, sitwasyon ng mundo na puro krisis. But, gusto ko makita natin. Sabi ko doon sa verse, okay, so, sabi ko yan sa verse 17. Ito na po, kasi nung nag-aas na ganyan sa Lord, siya po ay hindi spiritual. Okay. Pero ito na, siya po ay lumapit sa sanctuaryo ng Panginoon. Yan. Nung ikaw ay nariyan, nakita mo, naigit kayo sa mga tao, bakit sila pinagpapala ganito? Everything, and you question your mind. Kaya minsan, natutok sa yung mga ibang mananampalataya, bakit kaya hindi ko na lang sa tularan, bakit kaya hindi na lang ako tumaya ng luto araw-araw para makakalunan ko din. Yung napanalunan ng milyon-milyon, di ba? Parang gano'n ang inisipin mo. Kasi hindi sila naglilingkod sa Diyos. What? Sabi ko ng psalmist, I went into your
of the wicked. At doon po sa paglapit niya sa Diyos, nag-worship siya, nananalangin siya, at inopen ng Diyos ang kanyang spiritual eyes sa mga bagay na inihahanda ng Diyos para sa kanya, at sa mga bagay na inihahanda ng Diyos sa mga tao ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Truly, you put him on a slippery path and send him sliding over the cliff of destruction. Cliff to destruction. So, ano po ang nakahantungan itong mga wicked people na akala natin pinagpapala? Pero alam niyo ba, na may purpose si Lord, bakit pinagpapala sila? Gusto niyo makuha kayong gabi sa asaluhin nito? Bakit pinagpapala yung mga wicked? Hallelujah! Ang galing nun! Hallelujah! Galing na kayo! Pinagpapala sila dahil ito na yung panahon na ika-transfer ng Lord yung kanilang Isaiah 33 verse 23. This is the purpose of God. Why? He puts the treasure to the wicked people. Dahil may pangako ang Diyos. This is the time. This is the day. This is the moment that God will transfer the wealth of the wicked to the righteous people of God. Hallelujah. Okay. So, pag nakita niyo po ang Isaiah, okay, you have your Bible, turn with me in the book of Isaiah 33 verse 23. And this is the promise of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Okay, and then, okay. So, 23. Pakibasa po, kung nakikita niyo po. Okay, the enemy is saying hang loose on broken man with useless shackles. The treasure will be divided by the people of God. And it is saying the Lord. Kanina kayo yun. Dinidivide ng Lord yung treasure, hallelujah, sa lahat ng tao. Kakaiba ang mga babae kasi meron silang double portion. Hallelujah! Okay, the Lord of God has a double portion. Hallelujah! Anak, pag mabuksan mo yung Psalm 68, pakibuksan nyo sa Biblia nyo. Bakit ito sinasabi may double portion ang mga babae? Hallelujah! Pinagpala! Kasi babae ang ginamit ng Diyos para sa ihaligtas ng buong sanlibutan. Si Blessed Mary ay ginamit na ina ng ating Panginoong Yesus. Kaya double portion ang mga babae. Okay, Hallelujah! verse 11. Amen. Oh, so sabi po rin sa verse 10 to 11. There, your people finally settled. Amid a bountiful harvest, O God, you provided for your needy people. And sabi po dyan, the Lord gives the word. Ang Diyos na yun ay nagbibigay ng kanyang word. Hindi nababatid sa atin ang kanyang layunin, ang kanyang kalooban kung bakit kailangan mag-worship tayo ng tulong sa Panginoon. God now is giving His word, and the great army brings the good news. Pag nabasa niyo po yung great army, who are the great armies of the Lord? Pag may mababasa kayo, our God is the God of heaven's armies. Sino yung mga army niya? It's the angels of the Lord. That every time we bring the word, the angels of the Lord are sending, bringing all the blessings para sa mga anak ng Diyos. At sabi po dyan, pag sinabing good news, pagpapala yun. Amen. Pagpapala yung good news. Pagpapala yan. Pagpapala yung good news na yan. Enemy, sabi ka kanina, enemy din yung binasa natin doon sa Isaiah, di po ba? Hallelujah! Pero sabi nito, enemy kings and their artistry while the women of Israel divided the plunder. Kanino kaya yun, mga babae? Sa Lohit. Hallelujah! Talagang grabe ka. Hindi, di ba? Sino ba itong mga women ng Israel? Tayo po yun. We are the
we follow His brother. And we Amen. always commit our lives to our Lord Jesus Christ.